Welcome sa Latter-day Understanding. Ako si Richard Greenland. Last week, ang journal prompt natin ay, paano ako napalakas ng pagbabayad sala ni Jesucristo? Paano ako matutulungan ng aking patotoo na labanan ang impluensya ni Satanas sa aking buhay at sa buhay ng mga nakapaligid sa akin? So ito ang huling lesson ng taon na ito. Marami naman tayong natutunan tungkol kay Jesucristo at sa Ebanghelyo niya. Yung tanong, anong gagawin natin sa natutunan natin? So, siyempre, ang kaalaman lang ay hindi naman masyadong mahalaga. Maganda naman na may kaalaman pero kailangan gamitin sa mabuti. Yan naman ang dahilan kung bakit binibigyan tayo ng kaalaman. Yan ang dahilan kung bakit nag-aaral tayo. Kaya yan din ang journal prompt para sa itong lesson. Ang journal prompt ay, ano ang natutunan ko itong taon? Ano ang pwede kong gawin batay sa aking natutunan? Kaya itong lesson, mag-usap tayo konti tungkol sa mga bagay na nakita ni John sa revelation niya na pwede natin gawin ayon sa kaalaman natin. Basahin natin sa Revelation chapter 18 verses 2 tapos 4 hanggang 5. Sabi dito, at ito ang isang nakita niya na may mga anghel na nagsasalita. At siya'y sumigaw ng malakas na tinig na nagsasabi, naguho ang dakilang Babylonia. At narinig ko ang ibang tinig na mula sa langit na nagsasabi, mangagsilabas kayo sa kanya, bayan ko, upang huwag kayong mangaramay sa kanyang mga kasalanan at huwag kayong magsitanggap ng kanyang mga salot, sapagkat ang kanyang mga kasalanan ay umabot hanggang sa langit at naaalaala ng Diyos ang kanyang mga katampalasanan. Sorry sa salita dyan. Pero, ang mahalaga dito ay na ang Babylon, sa scriptures, kadalasan pag binabanggit ang Babylon, ibig sabihin ang mundo at mas lalo ang mundo na masama. Ang mga tao na masama sa mundo, ang mga turo ng mundo na hindi ayon sa Ebanghelyo, ganyan. Kaya kailangan meron naman ang mundo. Kailangan naman may opposition in all things. Kaya may mga pagsubok tayo, may mga kasalanan na nangyayari sa mundo. Ganyan, may mga tukso galing sa diablo. Marami naman ganyan. Kailangan naman, bahagi yan ng plano ng kaligtasan. Pero, paano ba tayo mabubuhay sa tamang paraan habang nakatira tayo sa mundo? Basahin natin ang isang quote ni Elder Quentin L. Cook. Sabi niya, "We cannot avoid the world. A cloistered existence is not the answer. In a positive sense, our contribution to the world is part of our challenge and is essential if we are to develop our talents. Members of the church need to be involved in the world in a positive way. How then do we balance the need to positively contribute to the world and to not succumb to the sins of the world? Two principles will make a significant difference. 1. Let people know you are a committed Latter-day Saint. 2. Be confident about and live your beliefs." Kaya kung sundin natin ang sinabi ni Elder Cook, pwede tayong maging in the world pero hindi of the world. Nakatira tayo sa mundo pero hindi tayo nakikisama sa ginagawa ng mundo. Kaya kailangan ipakita natin kung anong ibig sabihin na maging disipulo ni Jesucristo. Sumula din si John tungkol sa Judgment Day, yung paghuhukom. Siyempre, para sa mga masasamang tao, hindi talaga maganda itong araw. May mga pagsubok, may mga parusahan, or may mga parusahan sila sa araw na yan. Ayon sa mga ginawa nila. Siyempre, lahat tayo may mga kasalanan, pero basahin natin ang isang sinabi sa Revelation chapter 21 verse 4. Sabi dito, at papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata at hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na magkakaroon pa ng dalamhati o ng pananambitan man o ng hirap pa man, ang mga bagay ng una ay naparam na. Kaya para sa mga mabubuting tao, magiging maganda talaga
ang paghuhukom, maging magandang araw. Kaya siguro iniisip natin na hindi naman tayo perpekto, kaya hindi naman magiging masaya ang araw na yan para sa atin. Pero hindi naman kailangan maging perpekto. Kailangan lang na sinisikapin natin maging mabuti. Kung ginagawa natin ang kaya natin, bibiyayaan tayo. Basahin natin ang isang sinabi ni Elder Dieter F. Uchtdorf tungkol dyan. Sabi niya, "That day of judgment will be a day of mercy and love, a day when broken hearts are healed, when tears of grief are replaced with tears of gratitude, when all will be made right. Yes, there will be deep sorrow because of sin. Yes, there will be regrets and even anguish because of our mistakes, our foolishness, and our stubbornness that caused us to miss opportunities for a much greater future. But I have confidence that we will not only be satisfied with the judgment of God, we will also be astonished and overwhelmed by his infinite grace, mercy, generosity, and love for us, his children." Yan talaga ang nakukuha ko sa pag-aaral natin sa New Testament itong taon, na mahal tayo ng Diyos. Mahal na mahal niya tayo. Tayo ang mga anak niya. Kaya ang bawat isa sa atin, nandito tayo dahil pinili natin si Heavenly Father at si Jesu Cristo sa una. Kaya dapat piliin natin ulit, palagi. Dito sa mundo, binibiyayaan niya tayo sa bawat ginagawa natin na mabuti, kahit hindi naman perpekto. Kaya dapat palagi sinusikapin natin gawin ang tama. Kaya lalahanin natin na palagi na mahal tayo ng Diyos, mahal ng Diyos ang lahat ng mga tao, at ang lahat ng mga tao ay mga kapatid natin. Kaya gawin natin ang mga bagay na maganda para sa kanila din. Yung magbahagi tayo ng Ebanghelyo, tulungan natin sila sa mga pagsubok nila. Kung gagawin natin yan, papakita din natin ang pagmamahal natin sa Diyos sa pamamagitan ng mga yan. At itong ginawan ko sa pangalan ni Jesu Cristo. Amen. Sige, so, next year, kasi ito yung last lesson ng taon na ito, next year mag-aaral tayo tungkol sa Book of Mormon. Mag-uumpisa tayo, yung unang lesson ay tungkol sa mga introduction, yung title page, yung testimonies, mga ganyan, yung wala pa sa First Nephi. Pero, magiging iba ang YouTube channel ko. Hindi na ako gagawa ng video na ganito. Yung parang may isa sa bawat linggo na may mga topic, ganyan. Babaguhin ko. Ang next year, mas lalo ko gagawin ang mga video ko sa Instagram at saka yung YouTube na shorts para maging mas madali at para mas makafocus tayo sa bawat topic na mag-isa. Siyempre, kung minsan gagawa ako ng mga video na mas mahaba, hindi naman yung weekly talaga, pero basta kung may topic na kailangan mas mahaba or mas matagal yung pag-uusap tungkol sa topic niyan, gagawin ko na regular na video dito sa YouTube. Kaya kailangan or maganda kung sundin ninyo ang Instagram ko, yung dagdag din sa pagsunod ninyo sa YouTube ko na ginagawa ninyo ngayon. Yung Instagram ko nandyan sa screen ngayon. Iniisip ko na siguro gagawin ko rin TikTok, pero hindi pa ako sigurado dyan. Pero baka gagawin ko, kung gagawin ko, sasabihin ko naman sa inyo. Yung pagbabago na ito, matagal ko na iniisip, siguro mga 4 or 5 months ganyan. Pero inisip ko na mas maganda mag-antay hanggang matapos ang taon para mag-umpisa tayo sa bagong topic, yung Book of Mormon. Yung mga ibang bagay na natutunan ko itong last 2 years na ginagawa ko ito ay na kahit nakakatakot ko minsan ang pagbabago, hindi naman ibig sabihin na masama. Maganda naman kuminsan ang pagbabago. At kuminsan, hindi lang maganda pero talaga yan ang kailangan gawin. At para sa akin, yan ang nararamdaman ko dito. Kaya sana patuloy pa rin kayo manood sa mga ito. Sana may makukuha pa rin kayo sa mga video ko. Pero iba lang konti ang format na gagamitin. Mas lalo magiging maikli ang mga video ko. Ganon din mag-post
ako ng mga ibang bagay na hindi naman video, yung mga regular na Instagram post, ganyan. Kaya sana magugustuhan pa rin ninyo at sana mas lalo ninyo mararamdaman ang Espiritu habang nag-aaral. Ang paggawa ko rin ito ay tutulong din sa akin para habang nag-aaral ako, hindi ko malilimutan ang mga bagay. Siyempre, sinusula ko pag may naisip ako or pag may naramdaman ako, sinusula ko naman para magamit ko sa lesson na gagawin ko. Pero kung minsan hindi ko talaga makuha ang talagang inisip ko or naramdaman ko pag sinusula ko na. Kaya mas maganda na nag-aaral ako, may inisip ako, gawa ako ng video kaagad. Kaya yan yung sana na mangyayari dito na magiging mas maganda ito. Kaya salamat talaga sa panonood ninyo at patuloy tayo sa pag-aaral sa Book of Mormon sa bagong taon.